Mga distraction sa buhay. Paano ito nakakaapekto sa negosyo? Madalas, kapag tayo distracted, nawawala tayo sa focus. Tara, alamin natin kung paano ito nakakaapekto sa negosyo. Ako nga pala si Joel De La Vega, isang negosyante at content creator. Ito kwento, naalala ko, dumating ako sa puntong sukong-suko na. Negosyo ako ng negosyo. Wala naman nangyayari. Ang daming production, ngunit wala pa rin kita. Ito yung time na gusto ko nang isarado yung isa kong tindahan. Ang nangyayari kasi, puro na lang abuno, pagod at puyat. Nakakawala ng gana. Dito ko naisipan kumalma at mag-isip-isip. Makapag-isip ng tama kung paano ba dapat. Ang ginawa ko, humingi ako ng payo sa mas nakakaalam, sa mas marunong. At yun, nalinawan ako. Naintindihan ko kung bakit ganun ang nangyayari. At na-realize ko ang gusto kong mangyari. Inisip ko ang mga gusto kong mangyari in the future. At kung para kanino ba itong mga ginagawa ko. Inayos ko ng mabuti at pinag-aralan kung paano ang tamang diskarte upang hindi ako malito. At ito ang mga natuklasan ko. Distracted pala ako, kaya ganun ako mag-isip. Gusto kong i-share itong experience ko na to para makatulong din sa isang negosyanteng katulad kong pinagdaanan na distracted, hindi makapokus doon sa goal na dapat. Gusto ko itong i-share para makatulong sa ibang tao na nakakaranas din ng ganito. Kapag meron kang personal na problema, nagdudulot ito ng pagiging distracted mo. Example nito ay mga alalahanin sa pamilya, relasyon, at personal na kalusugan. Bilang tao, taglay natin ang pag-uugaling makatao. May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan sinusubok talaga tayo ng panahon. Nariyan yung mga biglaang problema, mga pangyayaring biglaan na hindi natin inaasahan. Minsan, hindi na natin alam kung paano natin haharapin ito. At ito yung distraction sa atin bilang isang negosyante. O kahit hindi negosyante, ito yung madalas na distraction. Ito yung distraction na talagang nagpapalungkot. Kaya nadidifocus tayo sa ating negosyo o di kaya sa personal na buhay natin. Ang solusyon kapag humaharap ka sa ganitong sitwasyon, maglaan ka ng oras para mapagnilay-nilayan at mapag-isipan mo at makapagplano ka ng mabuti. Pangalawang distraction, kawalan ng malinaw na layunin. Kung hindi mo alam kung papaano, ito yung magbibigay sa'yo ng direction upang maging makatotohanan ang iyong mga plano. Mahirap bumangon kapag wala kang dahilan kung bakit ka babangon. Hindi mo alam kung paano harapin ang mga problema. Madali kang madidistract. Ito, bibigyan kita ng solusyon. Magtakda ka ng malinaw at konkretong layunin. Gumawa ka ng mga plano upang malaman mo kung ano ba dapat ang pagtutuunan mo ng pansin. Ayos? Pangatlong distraction, mga kaganapan at obligasyon. Mga hindi inaasahang pangyayari. Maaari itong magbigay sa'yo ng distraction o pagkalito at ang hindi mo inaasahang obligasyon. Ito yung mga biglaang ganap. Pagpapaako sa'yo ng isang pangyayari o bagay na naganap na wala sa plano. Ito yung mga solusyon na maaari mong gawin kapag nasa sitwasyon kang ganito. Maging flexible ka at maging maagap. Matuto kang magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Pang-apat na distraction, pagod at stress. Tama, ito ay ika-distract mo sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap o layunin.
Mahirap magdesisyon kapag stress ka. Maaari kang mawala ng gana na maaaring magdulot ng iyong pagbagsak. Hindi lang katawan ang napapagod, pati rin ang isip dahil sa labis mong pag-iisip ng kung ano-ano. Ngunit, meron akong pamamaraan na ibabahagi sa'yo. Siguraduhin mong may sapat kang pahinga at maglaan ka ng oras para sa pag-relax ng iyong isip at katawan. Samahan mo pa ng pag-ehersisyo upang mapalakas ang iyong katawan at enerhiya. Ang panglima ay kawalan ng pag-o-organize sa mga bagay-bagay. Ay maaari itong magdulot ng distraction o kawalan ng focus. Alam mo ba na kapag makalat sa iyong paligid o dyan sa iyong workplace ay nakaka-stress na maaaring magresulta ng iyong distraction? Kaya dapat make sure na panatilihing ang mga bagay-bagay ay naka-organize ng maayos. Dahil naniniwala ako na kapag hindi tayo distracted ay mas makakapag-focus tayo sa negosyo, sa pagpapalago at pagpapaunlad nito. Isinishare ko ito kasi gusto kong makatulong ang mabigyan sila ng advice at matuto mula sa karanasan ko. Siyempre, sa buhay natin, hindi naman natin maiiwasan ang hindi ma-distract. Umalito at makapagdesisyon tayo ng biglaan. Ang magkaroon tayo ng malinaw na layunin at tamang pagmamanage ng oras at wastong pag-o-organize ng mga pangyayari at mga bagay-bagay. Makakatulong ito upang mabawasan ang distraction at mapanatili ang focus. Tandaan natin parati na meron tayong dahilan kung bakit kailangang magpatuloy at bumangon. Sana'y naunawaan mo at naintindihan ang aking mga sinabi. Alam kong naintindihan mo yon. Bago magtapos ang bidyong ito, ay huwag mong kalilimutan mag-iwan ng like at ishare mo na rin ito. Follow ka na rin sa aking YouTube channel para ma-update ka sa mga susunod pang videos. At kung may tanong ka, comment ka lang at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Ako nga pala si Joel De La Vega na nagsasabing, kung may pangarap ka sa buhay mo, gapang lang papuntang tagumpay.